Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong idol viewers. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating programa sa YouTube at Facebook at sa ating radio program sa 97.3 Radyo Amigo. Ito pong Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Sa amin pong paghahanap at pagsasaliksik ng mga positibong kwento dito sa bansang Pilipinas, kami po ay dinala ng aming mga paa dito sa aming kinaroroonan ngayon, ang Just Pound Fitness Gym Davao. Dito po may maraming positibong kwento mula sa kanilang may-ari, sa kanyang mga coaches at sa kanyang mga kliyente. We have known this gym coach just recently in 2023. Before the year ends sa 2023, nabalaan na mo ning nga gym because of my brother. And I was so convinced to also have my son enrolled in this gym because we've seen the activities and the exercises. And somehow, along the way, nakita namo nga murag convincing gyud kaayo, no, kay nakakita man ta og maraming pagbabago sa mga clients natin. But before we focused on mga pagbabago, the changes and transformation ng ating mga clients, paano ba nagsimula ang Just Pound? Bali, nagsimula yung Just Pound nung una kasi gym instructor ako sa pinsan ko na si Scott, yung 4-pound Davao, which is nandun sa Bangkerohan. Okay. Tapos, nag-close kami dahil sa pandemic. Tapos, ayun, parang nagko-coach lang ako ng online coaching through online. And then, bali na nabigyan ako ng opportunity dahil kay God na makabili ako ng mga gamit ng gym. Kaya, ayun, grinab ko na yung opportunity na makapag-build ng sariling gym. Okay. Ladies and gentlemen, idol viewers, I would just like to parang i-emphasize lang natin na yung sinasabi ni Coach Louie J kanina na si Scott. Ito to si Scotty Thompson, ang PBA player sa team ng Ginebra. So pinsan niya buo, first cousin. First cousin niya si player, sikat na si Scotty Thompson, idol ng mga taga Davao. So dati yung pound for pound kay Scotty Thompson yon. And then empleyado ka lang ni Scotty Thompson. Yes po. Okay. Pero wala bang nag-influence sa iyo to also build your own gym? Sa noon, yung trainer pa lang ako, meron naman, pero bali ako yung head coach doon, kaya hindi ako pwede mag-switch ng ibang gym na dahil ako yung pinamanage ni Kuya Scott noon. Okay. And then, as I see, kamahal-mahal ng mga gamit dito, of course, yung mga pasilidad natin. Where did you get your money to invest into all these things? Bali sa commission base kasi kami ng partner ko. Tapos nakaipon. Hanggang, kasi yung target ko talaga, balang araw makaka-gym din ako. What was your inspiration to have your own gym? Is it to just earn money, or you wanted to help the players of Davao to have a gym like this na hindi lang siya yung bodybuilding na gym but involve yung sports talaga? Yun talaga yung goal ko, na makatulong sa mga player dito sa Davao na mas ma-condition sila at mas ma-improve nila yung mga laro nila, kasi marami ng
marami ng taga Davao na pupunta ng Maynila para maging basketball player doon. At least man lang makatulong tong gym na to para sa kanila. Kumbaga, before they go to Manila for tryout or maglaro doon, at least sa Davao pa lang, kondisyon na yung mga katawan. Kondisyon na sila. Bakit, Coach? Ano pala yung mga experiences dati ng ating mga basketball players na iba? Ano pala yung kanilang mga naranasan nung walang ganitong klaseng gym meron sa Davao? Yun noon, parang sa court lang ata sila nag-workout. Yung iba, pag mag-strengthening sila, buhat lang ng buhat. At unlike dito na mabigay namin yung strengthening, conditioning, pang agility, kung anong kailangan nila, like gusto nila pa malakas yung mataas yung lipad nila, mataas yung jump nila, talon, mataas yung talon nila, mabigay namin dito like mga plyometrics na workout. Okay, but Scotty Thompson taught all of this to you. Yes po. So natutunan mo lahat ng ito nung pound for pound pa lang si Just Pound. Natutunan ko, tapos kumuha din ako ng mga certification, like mga pang coach talaga. Saan galing yung mga certification? Yung mga seminar, courses. You attended seminars. Okay, bago ka... But you attended seminars first bago ka nag-create ng gym? Or nandyan na si gym, saka ka nag-attend ng mga seminars? Like, nung sa Just Pound, pound for pound pa ako, training lang kami. Tapos, training lang kami. May coach na taga Manila, training kami. Tapos, ayun, hanggang nagtuturo na kami. Hantod, kailangan kasi mag-invest na isipan ko na kailangan talaga mag-invest para sa mga certification para mas matibay. Mas matibay, tapos mas paniniwalaan talaga ng mga kliyente. All right. How did you start sa marketing? Of course, coming here, talagang hahanapin mo siya, 'di ba? If not because of the business establishment outside, hindi mo kaagad makikita yung address. So, paano nyo ibinenta ito sa mga basketball players, volleyball players, and other athletes that we have in Davao City? Yung iba, sir, through online, sa page namin, pwede kayo mag-visit na Just Pound Fitness Davao. Tapos yung iba, referral na lang, sir. Referral. More on referral kasi dito sa mga coaches. Okay. Pero ilang athletes or clients kayo nagkaroon? Yung start ninyo, mga ilang athletes meron tayo noon? Yung pag-start? Yeah, pag-start natin. Hanggang ngayon. Nung una lang muna? Nung una. Siguro mga... Did you start with 50? 50 up. Ganon, 50. And then, later on, dumami siya ng dumami. Dumami dahil doon sa online presence natin. Yes po. And word of mouth, mga referrals. Okay, explain sa amin kung ano ang nandito sa Just Pound. Anong mga exercises that you give to your clients? Mabibigay namin weight loss, conditioning, strengthening, athlete training, rehab. Nag-o-offer kami ng rehab. Rehab sa mga injured? Opo. Really? Yes po. Okay. Wow. So from 50, you started what year nga? 2000... Nagko-coach? No, Dito? the 2000... gym. Last year. 23 lang? Opo. So from 50, ngayon, mga ilan na? Nasa mga 200 or 300 ata. 200. Ang bilis ng pag-akyat, no? So ibig sabihin, kontento sila. Yes po. Meron kayong nakitang mga clients nagsasabi sa inyo kung anong nangyari sa buhay nila, sa katawan nila after they went the rigid training? Yes po, sir. Yung paminsan, like, galing sila sa game.
Tapos pagpunta nila dito, nasasabi nila mas kondisyon na daw sila, mas nagamit daw nila yung ilang mga workout. Mao ba? Magamit nga naman sa ilahang practice, sa ilahang eskwelahan, dili na ka rigid? I don't know, sir, pero mas focus kasi kami dito sa mga kung ano yung kailangan nilang i-develop. Sino-sino yung mga players na masasabi mong nagtitrain dito, nagtiwala sa inyo, na medyo kilala na dito sa Davao? Like CJ Lazarte. Si CJ Lazarte. The one who played with San Miguel. Yes po. Sa 3x3. Dito siya. Dito po. Paano kayo nagkakilala? Siya ang pumunta dito or somebody referred this to him? Bali, alam ko, sir, siya pumunta dito kasi nakita niya sa online. Oh, wow. So, anong naramdaman mo na isang CJ Lazarte? Siyempre, proud na proud kasi hindi naman yun basta-basta ang tao. Tapos nagtitiwala dito sa gym. Anong ginagawa mo kay CJ? Like, yung binibigay ko sa kanya, more on mobility, strengthening, tsaka mga pang-athlete. Of course, he has a name already, di ba? The Davao City people or the Mindanaoan or the entire Philippines call him the Panalay King, no? Kasi kahit saan siya napupunta. And here you are, I'm sorry but kung hindi tayo nagkakilala, hindi kita makikilala, di ba? So, kumbaga, in Davao, hindi pa ganun kakilala si Just Pound. And yet, there's a Panalay King in the Philippines, bumisita dito, and here you are, ikaw ang nagtuturo sa kanya. Hindi ka nahirapan na i-guide yung isang basketballista na magaling na? Sa una, medyo murag maulaw ka. Jahe muna. Pero yung mga makalipas na mga 3 turo ko sa kanya, medyo okay na yung turo ko sa kanya kasi hindi na ako na-jajahe. Okay, pero hindi naman siya hambog. Hindi. Sobrang humble, sir. Humble. Talagang he allowed you to teach him. Wow. I would like to meet that CJ Lazarte na sinasabi mo. I hope that we can also have him, no? Tapos, who else ang apart sa kanya? Like Louie Medalla. At player din siya ng Davao Occidental at Tigers noon. Dito rin nagwo-workout. Consistent siya. Sa ngayon, medyo, parang may laro sila sa Jensen. Okay. Pag walang laro, punta sila dito. Paano din niya na-discover itong Bali, client ko na siya noon sa pound for pound. Wow. And I understand the brother of Scottie Thompson also take his dito? Nag-workout. Sino siya? Justin Kyle Thompson. Si Justin. He is with... Saan siya Perpetual. Perpetual. Oh, that's NCAA. Opo. Wow. So you're building a name in Davao. Kayo lang ba ang nandito sa Davao na ganito klase ang binibigay na mga exercises? Parang kami pa lang ata, sir, kasi usually yung ibang client naghahanap ng ganito, naghahanap sila ng ganito, ito lang yung search nila sa Facebook dito sa Davao. Ang lumalabas. So they've been looking for this kind of gym. But I understand, prior to this conversation, IDOQers, they started with a small space. This portion where we are located, ito mismo, from here, hanggang doon lang yung location nila. And then, dumami, nag-jump pack yung mga kliyente. So, from here to my left, ito yung na-extend. And then, some will wait doon sa labas. So, ibig sabihin, in just a few months, mabilis yung increase ng ating clients kasi maghihintayan na sila. Anong sikreto?
Yung kuan lang, dapat pure lang imong intention sa mga tao na dapat dili nimo sila kuanon. Ihatag nimo ang imong best para mas musalig sila taman sa imuha. Wow. So, dili ni kwarta-kwarta Dili lang. lang kwarta-kwarta. Ang kwarta man gud mo sunod ra na siya. Pero, natabangan bitaw mo sa, I mean, financially speaking, natabangan mo with this business? Di pa masasabi na although na kanang pero naagyapon. Naagihapon. Maka-move gihapon. Makamove gyapon. Kasi meron kang dalawang coach, di ba? And then, kuryente, tubig, rental. Magkano renta nyo dito? 35. 35,000. And Coach Louis J is how old? 26. 26. So imagine, IDOCuers, isang 26 years old, nagmamay-ari, nagpapatakbo na ng isang gym, fitness gym dito sa Davao. And he has clients like ZJ Lazarte and sino yung isa? Louis Medalla. Louis Medalla, and the rising stars in Davao are here. Dito nagtitrain. I understand yung kambal na Vitor ng MCM are here, no? And sino pa ba yung mga sikat na mga eskwelahan na nagtiwala sa Just Pound? mga UIC under 13 sir to 14 nandito rin, mga varsity. Paano din nila nalaman si Just Pound? Online din. Bali ni-refer ni Louis Medalla. Bali nagkita ata sila. Imagine yung mga mabibigat na tao nag-refer sa Just Pound. What do you look forward for Just Pound? Unta mas madagan pa ang branch o para daghang matabangan ang Just Pound na mga player. Unlike dili lang pud ni tanan sa player, kung gusto sila magpapayat, pwede ra pud diri kay naga-offer pud mid-circuit training. Gusto daw magpapayat mga IDOCuers o sumurog, pwede siguro ta diri, no? Let's have it a try. Siguro for those sa aking mga kaibigan who are watching right now, not that I recommend this, but parang ganun na rin na gusto nating iangat yung mga ganitong klaseng gym kasi even yung brother ko talagang he recommended this to my son to undergo a training here. Ako, mesmerized ako doon sa mga nalalaman ko, no? Actually, when yung hindi pa pumasok yung aking anak sa pagbabasketball, hindi ako magkaka-interes sa mga terms na meron ang basketball. Like for example, yung mag-iinit yung muscle, yung mga paa, may mga rest na kailangan, may mga ice bath na kailangan, etc. bago ipagpatuloy yung iba't ibang klase na training. So dito naman sa Just Pound, parang proud lang ako merong Just Pound sa Davao. Kasi nga, nakikita naman din natin yung ating mga nagtitraining dito. Pabalik-balik sila. I see familiar faces every day or every week na bumibisita kami dito sa Just Pound. And nakakatuwa dahil may pagbabago sa kanilang mga katawan. And this is an avenue for Davao people to be stronger, na hindi sila basta-basta lang maglaro kung hindi sila matibay. Kailangan matibay talaga. Matibay talaga. Meron kayong doon, merong ang tawag dito, it's a quote. No pain, no gain. Shut up and train. Anong ibig sabihin niyan sa iyo? So, dapat disiplinado juga. Natural lang ng pamaol, sakit sa lawas. Pero naagya po na siya kapalit. Pag sige kag-workout. Kumbaga, dili pwede nga hayahay tanan. Dili hayahay tanan. Ang hayahay mo abutra kung niagi ka og daghang kasakit. Yes po. So dire sa Just Pound kasakit ni. Kasakit usa hayahay. Kasakit usa bago ang hayahay.
Naay mga coaches si Coach Louie J. And atong paminawon, pakinggan natin yung bago namin ipagpatuloy yung aming usapan ni Coach Louie J. Pakinggan muna natin yung interview ko sa dalawang coaches. Mayroon sila dito sa Just Pound. Nang makilala nyo sila at kung ano naman yung mga itinuturo nila sa kanilang mga kliyente. Nakatutok ako sa lahat. Pero minsan yung mga tinuturuan ko talaga ay yung mga varsity player. Tinuturuan ko sila ng circuit, agility, plyometric at mobility. Pag halimbawa, may player na lumapit sa akin tapos gusto nila na ma-improve yung laro nila, tinatanong ko sa kanila kung anong posisyon nila, anong goal mo. Ba't ka pumunta dito? Tapos sasabihin nila ganito na gusto ko maging mabilis, gusto ko lumakas yung talon ko. Doon ako bumabase kung saan ko ibibigay kung ano ang ibibigay ko na mga exercise sa kanila. Sa amin, guidance lang talaga yung maibibigay namin at matuturo. Nakadepende lang talaga sa kanila if consistent talaga sila sa mga pagpunta nila dito, tapos ilalagay talaga nila sa isip nila yung mga binibigay namin. Minsan may mga pumupunta dito na mga player, sinasabihan ako na, Coach, nagamit ko talaga yung tinuro mo sa akin. Tapos, as a coach, masaya ako kasi na ma-feel ko talaga na effective yung mga tinuturo ko. Upper naman, like, binibigyan namin sila ng chest, back, shoulder, bicep, tricep, para lumakas yung mga pangangatawan nila. Pag mag-stop sila sa training, tapos yung komportable na sila, may iwan talaga sila kahit magaling na sila. Kasi yung iba, yung mga magagaling, gusto pa nila mas gumaling, nang gumaling. Kaya ang masasabi ko lang, never stop training para ma-achieve mo talaga yung kung anong mga gusto mo. Kasi naglalaro din ako ng basketball. Tapos minsan, nagtitraining din ako. Pag gising mo sa umaga, mapipil mo talaga yung mga sakit ng katawan. Katapos, makapag-isip ka na, hihinto ka na kasi sakit yung katawan mo. Pero, sa una lang kasi yan, sir. Sa una. Tapos, pag tuloy-tuloy na, hanapin na talaga ng katawan mo yung sakit na hinahanap mo. Like, mga yang pamaol, yan. Kasi, kailangan talaga ng para sa muscle progress natin, sir. So, pag may pamaol, buot pa sa buot. Natamaan talaga yan, sir. Effective talaga yung ginawa mo. Ma-feel ko talaga, sir, na effective yung mga tinuturo ko, sir. Na di lang pa. Kasi minsan, akala nila yung laro-laro lang yung mga tinuturo. Pero, pag once na laman nila kung ano talaga ang na-improve ng tinuturo, diyan nila masasabi talaga na, sir, effective talaga, sir. May iba, sir, mahirap kasi hindi ka sanay sa nakaugalian nilang mga attitude. Pero, as a coach, kailangan mo rin ng patience, kailangan mo intindihin ang client mo, kailangan mo makiramdam sa kanila in order para ma-satisfy namin sila sa binibigay namin ng mga workouts, sir. More on athletic program kami dito ngayon, pero meron ding pumupunta dito na client na more on fat loss, crossfit, more on toning, muscle gain, ganyan, sir. Meron ding times na napapagod din sila, kailangan din ng rest muna ng kanilang mga muscle kasi stress masyado. Kailangan mag-cool down muna saglit. Mga 6 exercises, sir. Okay na sa kanila. As long as ma-target talaga namin ang muscle na gusto namin i-target para ma-improve ang kanilang game, sir. Okay. Pag basketball player, sir, more on quads talaga kasi gamit masyado kasi quads nila, sir. Like yung mga shiftiness pag dribble, explosiveness pag drive, pag
pag-rebound, mga jumping, ganyan. Strengthen namin ang kanilang legs kasi doon sila kumukuha ng momentum into other upper body pag spike nila. Usually, pag mga volleyball, mga babae man kasagaran na kanang arms, chest, back na exercises. 14 under, sir, usually, ang weights na binibigay namin sa kanila, sir, maximum of 20 pounds. Kasi para dili pud mapunggan gud ilang growth, sir, na dili sila murag sa Bisaya pa makubol. Pag 14 up na, pwede na sila mag-weights ng depende din sa kaya nila, sir, na hindi rin sobra sa kanilang muscle kasi ma-injury din sila. Hard work beats talent. When talent doesn't work hard, kaya pinupush namin sila, sir, para mas ma-motivate pa namin sila na kaya mo rin gawin yung mga ginagawa ng mga ina-idolize nyo. Mas mataas pa ang maaabot nyo kaysa sa kanila pag magsipag lang kayo sa inyong ginagawa, sir. Merong mga kliyente dito, sir, mga bata na mga athlete. Pag wala silang guidance, sir, parang ini-execute lang nila exercise without purpose, good, sir. That's why nandyan kami para mag-guide sa kanila, para i-explain namin kung ano ang purpose talaga niya na exercise o ano ang ma-i-improve nila pag ginawa nila yun na exercise, sir. Yung iba nga, mas tumaas ang vertical lift nila, parang dati, hindi nila maabot ang ring. Ngayon, maabot na nila yung mga di nila kaya na gawin, like yung double clutch ng mga layup, ganyan, makaya nila ngayon. Gumaan na daw ang kanilang mga katawan, like yung kanilang speed, ganyan, sir. May improvement talaga. Nakakataba din ng damdamin, sir, kasi nakatulong din kami sa kanila. Kasi pagdating ng panahon, ganyan, si Coach Dungi, ganyan, tinuruan din ako niyan dati. Parang nakakataba lang ng damdamin, sir, at nakaka-proud sa amin din. Okay, narinig niyo po yung ating mga coaches na kung ano yung mga dapat yung matutunan to all the basketball players out there and other athletes in Davao City. Kung gusto nyong pumunta dito, you have to get that learning from the coaches that we just shown you. So, balik tayo dito kay Coach Louie J. Other inspirations that you have to continue this business and this advocacy? Bali, unang-una, nakita ko kay Kuya Scott yung pagtulong niya sa amin, sa kanyang pamilya. Grabe sila mo suporta, all out. Suporta? Yes po. Kung saan man dahil ginasuporta ni Scott? Like, sa una, itong trainer pa ko. Antod karon pag-build sa gym, nitabang siya sa kuha o kuhan, negotiate sa mga kuhan. Sa? Like, gi-promote niya ang gym. For free? Yes po. Kaya di ba, naman siya bayad sa Ginebra? Yes po. I think he's also an ambassador of Ginebra. And then, for free, iyahang i-promote ang Just Pound. Wa ba yan ay parintihan sa negosyo, ha? Pero, freely, iyahang gi-promote ang Just Pound. So, touch ka anang iyang gihimo. Paunsa niya gi-promote? Naghimo siya og video, etc.? Nag-video. Video siya. Itong gi-post na mo atong last after New Year ata. So, nana online? Oo, nana siya online. Like, gi-recommend niya ang gym, na mag-gym dito. Wow. Sa iyahang pag-promote, unsa ang effect? Medyo ning taas-taas po ng kuan, sir. Mas daghan og kuan. Mas daghag na interesado mag-gym diri. Kay ginsa mo mas dakong tawo na guna siya. Bitaw. Sikat na siya. Sikat na siya. Tapos mas daghan po siya MVP na, di ba? Yes po. See? Mas daghan po siya ma-influensya na tao. Correct. And nag-increase ang inyong Yes sales. po. Nag-increase yun. By the way, Coach,
let's discuss how available or how affordable rather ang presyo ninyo dinhi. Balik sa karon among rate 1,500 good for 1 month, then 2,000 good for 2 months, then 3,500 good for 6 months, then 6,000 good for 1 year. Tapos free coach na siya. Okay, pag imong ingwag ka na mga presyoha unsa man na everyday or do you require them to report here every day? Ang advisable lang po na mag-workout gud ang kuan. So nara sa at least 3 to 5 weeks, 3 to 5 days. times a week. 5 times a week. Opo. Kanang one time, pila na ka oras? Bali nasa 1 hour to 30 minutes lang po. 1 hour to 30 minutes. Sa bagay, di man na magdungan-dungan siguro, Oo, no? dili. Ang pinaka-peak ninyong oras, Nasa 3 p.m. mag-start. up to 10. Medyo mga 8, dili na kayo. Dili na kaayo ang 8. So kana medyo puno na nadire. So unsa imong suggestion atong mga wala kayo ginakabisihan, what time sila pwede mag-train? Pwede sila morning. Medyo dili po kayo busy ang morning. Morning to afternoon. Morning to afternoon. Well, that's why IDOQers, we conducted this interview, this balitaktakan in the morning because to my observation, walang masyadong tao na nandito. Mga 1 to 2 lang, tapos palit-palitan, salit-salitan sila. So, it's not that busy. And yung sinabi mong free coach, kasi sa iba, may bayad ang coach. So, yung binabayaran nila, apart from bayad sa facility, may bayad din ang coach. Dito free. Free po. Bakit natin free? Para kasi yung goal talaga namin na mas makatulong. So, what are, di ba, sinabi naman kanina ng mga coaches yung mga strategies nila. Talagang tutok, no? Yes po. Talagang ano sila, paisa-isa. For example, rest mo na yung isa, tututukan na naman yung isa. Salit-salitan lang. Po. Bali, pag ganun-ganun lang. Did you also do the same nung coach Yes ka po. pa? Coach ka pa naman hanggang ngayon, pero siyempre, you are the business owner, hindi ka masyadong tutok sa bawat kliyente. Opo. But you also handle Yes po. si CJ lang. CJ, like umandal ako ng 8 client ata. 8 clients. Bago sila pumunta dito, iti-text ka nila para talagang nandito ka. Kasi yung, di ba, yung dalawa lang ang normal na nandito. So what day are you around? Like Monday na may train ako ng 6 a.m. Kaaga? Di ba hindi pa kayo nabubukas niya? But how did you, ano ang simula ni Coach Louie J? Bali, noon kasi sir, medyo tambok dyan ko sa una po. Tambok ko, mura nagigug ka ng tumboy. Kung anon lang yun, dako ugaping, like college days. Tapos nakita mo na ako ang barkada, nagikan po gibulagan. Okay. Nag-gym siya. So mo to, gi-PM na ko siya. Kaya gusto lagi ko magpapayat po. Dito na nag-start, try mag-gym. Tapos, gym bakal pa to. Tapos, shout out day kay Randolph day. O kay Binji. Wala akong kauban sa una. O kay SS. Kay Kuan, pataka with Mig Alsa. Kay, wala lagi trainer. So, walay guidance. Oo, walay guidance. And then, Mo to, sige mig Kuan na to. Hantod, sige na mig kinang research, tanog mga video. Nakuha rin na mga kadugayan. pero asa mo ka-gym, ana? Sa Digos pa, sir. So, taga-Digos ka? Yes po. Originally, Yes taga-Digos po, ka? taga-Digos ko. I see. So, from elementary hangtod nag-college, Digos ka? College ko, nag-school ako agro, pero sa ako man, bugoy lagi ta. Sige ragatog kuhan, kanang duta, basig dulag duta. Di na mo sulod. Unang wala ka wala ka human. Nakahuman ko, IT, sa kuhan, sa Digos. Dugay lang na human.
Dili, 2 years na mabulgod ko naman 2 sa years. IT. So nag-agro ka and then you went back to Digos. At least nahumani mo siya. Yani. And then, going back sa imong physique, naghinay-hinay na pud kag kapayat tungod sa imong pagsigig gym. Alright. Unsa man tong imong mga exercises? Like, kuan lang, mga bench press, shoulder press, deadlift. But according to some dietitians, actually, mas mupayat daw ka kung less ang intake sa pagkaon. Pero dili po siya ingon na mupayat po siya. Kanang kuan gina kung unsay body structure niya, dapat unsay isulod siya na protein ug carbs tapos fats. Og ang rest niya dapat 7 to 9 hours gyud ang tulog. 7 to 9 hours. Yes po. And gihimo nimo na Gihimo in na. partner sa imuhang exercise. Oo. Kay mao mo gyud to dapat niya. Pagka kuha na to sir, nakasulod bali una gyud nagtrabaho jud ko kuan gyud kay Kuya Scott. Dili pa trainer. Barbershop. Bali receptionist ko dadto, cashier. Ana siya barbershop? Yes po. Thompson na sports hair shop Asa dapit? sa Digos. Naa sa Digos na niya negosyo? Digos tapos Manila. Nabali siya sa Manila na negosyo. Okay. And then, Kato, dadto ko nagtrabaho for 6 months ata. Nya bali nag-open man siya to the gym diri sa Davao. So mo to nibalhin ko. Kay mas passion man yun ako magtudlo pod ug mag-gym. pag gym nimo sa iyaha, ning mas ni slim ka pa, hinahinay. Bali O inaana na imong lawas dili, katong mas nag-gym? payat ko sir kay naka-appeal mo og compete. Naka-compete ko 2017 ata men's physique. Aso ning brusko gyud ay ka? Yes po. Dili unlike mga nakasuot lag board short nya ang lawas lang ang tanawon. Dili to mga dagko jud kayo. Okay. So ning slimmer ka. Oh. So kani amo nakita karon sa imo. Dala na ni sa kuan. Sa kabisi. Pero nagabalik na ko. pero pila na ni ka porsyento kumpara atong dati nimo nga lawas? Layo ra sir. Layo ra gyud. May picture ka ba na? Na sir. So among ipakita no ang picture. This is the so mo na ni siya, this is the picture of Coach Louis J. And then ikumpara ninyo sa iyang dagway karon just because of taking exercises tapos partneran og maayo nga pagkaon og pagpahulay. Dili lang na sa exercise sa ladies and gentlemen. Ingon pa ang mga eksperto kinahanglan partneran nato og tama nga diet og tama nga pagpahulay. Ang tama nga pagpahulay para sa imo is what time to what time? Siguro mga 10 PM tulog To na ka. 7 or 8. 7, 8. I see. Ang pagkaon nimo less carbohydrates, Kuan bali kuan ko 5 meals per day. may merienda in between. Opo. So, balanse lang. Balance lang. And you have your clients na usab sila, as Yes you po. said. All right. So, here are some of the clients that we also interviewed na magpapatunay mga IDOQers kung gaano ka-helpful sa kanila itong Just Pound. After a couple of months na nag-workout ako dito, parang nakita ko din yung improvement guys, sirs, na yun, basketball enthusiast din ako, naglalaro din ako. Nakita ko na parang kaya ko ng siguro mga 4 na games na tuloy-tuloy, hindi napapagod, ganun. So, sabi ko na, wala, malaki talaga improvement na ng conditioning dito, ng mga workouts nila. Tinatanong din ng mga coach kung kaya mo ba mag-legs ngayon today. Kasi working din ako, so may times na parang ay pagod ako sa work, ganun, na siguro kailangan ko lang ng ngayon upper body kasi hindi ko kaya. Kasi pag lower kasi parang kailangan mo ng extreme talaga. Lalo na pag circuit training, ganun. Kasi kailangan mo ng sobrang energy na kailangan para magawa mo yung workout. Napaka-approachable ng mga coaches. Kasi na-try ko na din sa ibang gym. Compared to other gym,
coaches dito is very approachable and yung my own definition kasi sa coach, hindi lang yung nagtuturo ng mga drills mo or mga kailangan mong gawin for your exercise. Dito kasi parang they push you to your limits, ganun. Parang sila yung nagmo-motivate sa yung, uy, kaya mo yan, kahit feel mo na hindi, pero kinakaya mo, ang ganun. Which is a very good talaga dito na compare ko to other gym na, hala, grabe yung coach dito, parang ipupush ka talaga, ganun. Ano talaga sila, yung parang nakafocus talaga sa'yo, yung improvement mo. So, which is, dun ko talaga masasabi na hindi lang siya more on physical improvement dito sa Just Pound. Kasi magbibigay din siya ng sa'yo, discipline. Like, tulad sa akin na, nasabi ko na, nagpo-push mo sa limits mo. After workout kasi parang mga everyday na ginagawa mo, sabi mo na, ay, hindi ko to kaya, pero napapaisip mo pag nag-gym ka, na, wala, nakaya ko nga yung hindi ko nakaya sa gym, so what more kung dito na sa mga gawain ko na. 'Di ba? So, nagbi-build talaga ng discipline. So, yan talaga yung masasabi ko na napakaganda dito sa Just Pound. Ang naganahan ako kay ang mga coaches, very accommodating, especially si Coach Louie. Tapos ang ilaha pong way sa pag-teach sa imuha. Dili lang murag magpabilin as a coach, murag maging friend pud nimo sila for as pagkadugayan kay nambi na build na relationship since tong sa ilahapang gym hantod karon na nag-transfer na sila, lahi na ang name motto. So open sila? Open kaayo. Pagka after sa gym is gawas mi as friends, inana. Then sa pod kaning work pod kay sa car industry man ko naga-work. So mao na magkuha sad sila og sakyanan, inana, ilahapon mag-recommend sad sila sa ako og mga kailan nila mo kuha og sakyanan. So mao na. Dati payat kay ko, like kanang wala jud unod, like bukog kaayo, oo. So since nag-gym ko is ang ako ang goal is magkalaman, magkabalaka nga inana, which is good thing pod kay na achieve po nako. Pero karon murag nasobrahan lang gamay. Nasobrahan lang gamay, pero mao lang unta to akong goal na magkalaman lang. Abot sir, familiar ka sa Tabata, nagatabata mi. Mga workout na kanang by group good, which is lingaw. So dili ko ma-board mag-workout kay dili more on workout alone, naga-workout mi as a group. Grateful kay ko sa transformation sa ako ang body, tapos at the same time ang ako ang dati magkaon ko dili kay ko ganado magkaon. Ambot kong naa ba siya effect pod ba ni na ganado na ko mukaon, akong tulog is ako ang tulog since makapoy man ko mag-gym, so pag uli na ako makatulog na ko sayo, dili na ko more on phones pa kay ako ang more on phone, pero dapat good ko mag-phone kay ang ako ang market is online naman. Ang mga tao karon is online na, so mao to. Nya makasayo na kog mata, ina. Dugay kay ko matulog sa una. Sa ating pagpapatuloy po ay Viewers sa ating positibong kwentuhan with Coach Louie J. Eslimio, itatanong natin sa kanya kung kasi kanina na pag-usapan natin that you wanted to have branches. Yes po. Now, I just would like to emphasize that here. When you say branches, you want to put one in Digos, you want to put one in Tagum para represented talaga ang Del Norte, Del Sur, tsaka Davao City. Bakit? Para mas mabigyan nung matagaan og opportunity ang ubang player na taga dadto na makasalang sila diri sa Davao tapos to Manila. Okay. Kaya ba? Mga pila ka tuig ka nato na pwedeng mahimo? Siguro depende. Basta buhaton na nako ang tanan na mabuhat gyud na siya. Og salig lang ta kay God. You keep on telling God. Yes po. Bakit? Kasi
Katong sa una mangod sir, na puno may problema, kay gadyo ko ng duol. This is it. How did you come to God? Ginaampo na ko sa taga-adlaw. Ampo, ginaingon lang ginawa siya na, Lord, ikaw na bahala sa akong problema, sa mga problema, unta, masulbad na. Pero sa kadugay, pero dili lang po, ingon na God lang po tanan. Gitrabaho po na mo, gitrabaho. Kumbaga, ang kaluoy na sa Ginoo, ang pagtrabaho na sa tao. Yes po. So, kinahanglan mo lihok ka. Lihok yun. How do you pray? Like, mamata ko, nag-usay, ma-pray ko. Even mag-drive ko sa sakyanan, nang mingaw gani. Istorya ko God. So, siya imuhang katambayayan, Yes po. katabang, tigpanalipod. Kaya kung wala siya, Siguro, wala po. dili ni mo mahimo Dili. niya. Pero dugay na ka, nakaila sa Ginoo. Dito ra po ko nakaila, sir, pag nakuanan niya itong pandemic. Pero akong partner, sige, ingon na, Diribi, Anita, ana-ana, dili ko kay, dili pa kayo mo tukog siya ba? Di ay? Mutuo ko siya, pero Dili wala close. ko'y oras siya ha. Walay oras. So karon mo na ginakuan yun ako, na gina-renew ginawa na mutuo na jud ko siya. So you believe na ang partner nimo aning Just Pound is ang Ginoo. Partner nimo ani ang Ginoo. Yes. Nya partner pud nimo kanang imong partner. Unsa kadakong tabang ang asawa? Siguro dako gisig tabang kay unlike sa mga pag na decision making dapat sabutan sa daan kay kung basig nanapoy sipyat o kanang mamalitaw say ginabuyag ta na ayo inana kanang gina-guide ta kay usahay pud ba gahip tag ulo. Husband as we are, moabot jud ang panahon nga murag nain ana no nga i-push na to ang atong gusto bisag dili na tama. Pero syempre, wives as they are, makita po nila ang mga butang nga di na to makita. That's why sa desisyon tambaya yung gyud. Mao nang kining Just Pound is an effort of husband and wife. Yes po. So salamat kaayo Coach Louie J sa imuhang pagpaambit sa imuhang storya sa Just Pound and pagpaambit pud sa amo nining Just Pound for creating Just Pound in Davao. Thank you for giving us the inspiration. We hope and pray and we declare blessings sa imuha and the rest of the clients that they will be able to see their destiny and they will be able to experience God as well. Sara sa imuhang na sinati nga imuhang na experience ang Ginoo, nakatabang ang Ginoo sa imuha. And congratulations in advance for Just. Thank you sir. Thank you. God bless you, Coach. Thank you. Naway nakapaghatid po kami ng inspirasyon at naway nakapagpatibay din po kami sa inyong determinasyon habang pinapanood ninyo at inyong pinakikinggan ang episode natin ngayong Sabado na ito. Ang kwento ng Just Pound Fitness Gym Davao. Sa buhay po ni Coach Louie J, hindi po huli ang lahat para sa mga gustong magnegosyo. Kasi ang pagninegosyo, hindi naman po, walang pinipili na edad. At ang paglulose po ng weight, wala din pong pinipiling edad yan. At ang pagtuturo po ay wala din pong pinipiling edad. Lahat po ng klase ng tao ay pwedeng mag-improve sa kanyang sarili, pwedeng magnegosyo, pwedeng magbawas ng timbang, pwedeng mag-progress, depende po sa kagustuhan ng isang tao. Yan po ang natutunan ko habang kinakausap ko po, kinakapanayam ang aming mga guests sa episode na ito dito mismo sa Just Pound Fitness Gym Davao. Sa inyo pong lahat mga minamahal kong iDoCuers na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page, please do subscribe sa ating YouTube channel, iDoCu by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And also, please like and share our Facebook page. Same name, iDoCu by John Paul Siniel. And if you have comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen.
Hangtod sa sunod Sabado, hangtod sa sunod natong positibong kwentuhan, dinhi lamang sa Radyo Amigo 97.3 sa YouTube o sa Facebook. Dinhi sa iDocu by John Paul Siniel. God be praised. Ang Ginoo mahimaya sa atong mga kinabuhi. Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel.